9:30. 9:30, wala pa tayong dun sa 9:30 ng umaga. Ay, mga lods. Antay-antay pa. Para may pambili na tayo ng ulam. Ayun, may pumasok na nga na isang customer at boy na mano natin to, si Kuyang Naka-Red. Ito yung boy na mano ngayon, mga lods. Mga alas 10 na to ng umaga. Tamang tama lang din makapagbili na ng ulam. Iyon, let's go. Ayun, at may nahuli tayo, isang customer. Ipon muna natin to para pangdagdag, pambiling ulam. Ayun, nadali rin natin, pero inabot tayo ng alas 10 ng umaga kakaantay. Madalang pumasok sa ating lambat ang mga customer natin. Ito isa, malapit na rin ito matapos. Kailangan makagupit tayo ng mga 3 o yun, para may pambili tayong ulam. Ito na nga yung pangalawa. So ginupitan na naman natin to para ma-secure natin to, mga lods. Ayusin natin tong gupit nya kasi ito yung pambili nating ulam medyo ginalingan ko rito para pabalik-balik tong na to, tong isda na to, pabalik-balik na pumasok sa ating lambat. Pero itong isda na to ay hindi natin to kakainin, yung pera niya lang ang kainin natin para pambiling ulam. So kailangan natin i-secure ang isang ito. So yun, malapit na rin siyang matapos at kailangan may sumunod na to sa kanya, yung pangatlo, para sapat na sa ating pangulam. Ito ang buhay ng barbero, mga lods. Sa umaga makakagupit tayo, yun, may pambili tayong ulam. Yun, tapos siyempre may kita naman tayo na itinabi. Pag di tayo makagupit sa umaga hanggang tanghali, halimbawa kinabukasan di tayo makagupit, so mayroon tayong madudukot. Kailangan mayroon tayong tinatabi-tabi para pag sakaling walang gupit, di may pambili tayong ulam. Hindi naman kasi araw-araw may magpapagupit sa umaga. So yun, pangatlong gupit ito. Ito sapat na to sa pangulam. Yun ang buhay ng barbero, mga lods. Yun. Habang gumugupit ako, nagsasaing ako. At siyempre may ukra lagi yan para patibay natin yung ating bituka. Lumalambot ng ating bituka gawa ng kakainom ng alak na masarap. Iyon may pambili na tayong ulam sa araw na ito, mga lods. At sinisilip natin yung kanyang gupit para makita na rin kung okay sa kanya. Papakita natin pagkatapos nating i-montage yung kanyang gupit. Mas maganda na yung nagugustuhan nila yung gupit, kaya minamontage ko pagkatapos ko gupitan para makita nila yung actual or kanilang gupit kung okay sa kanila. So yun, patuloy natin, mga lods. Panoorin natin tong video na to, mga lods. Ayun, kung napadaan ka at nakita mong video na to, maaari lamang na pindutin mo yung subscribe button
para ma-update kita or magiging updated ka sa susunod kong mga video at sa sunod na kwentong barbero. So yun mga lods, ito ang buhay ng barbero. Maghapon nakatayo pag maraming customer, pag wala tulog-tulog. Ayan na mga lods, tambay-tambay. Nakabili na tayo ng ulam. Pinabili na natin ng ulam ng ating asawa. Sa 3 gupit. Yung asawa ko nga pala. Tayo mga lods. Ayun. So, prepare ng asawa ko. Yung tatlo namin gupit na bili na ng ulam. Prepare ng ano. Para sa amin pagkain panangalian. So, nakaluto na ng dahil kanin. nandito naman siya, tapos na rin naman ako magsaing. Habang gumugupit ako, nakaluto na ako ng Kailangan kanin. lutuin nyo na lang din. Ganun pa rin mga lods, may Para okra. mabawasan Ayan. ang ating Kasi mahilig tayo trabaho. sa okra eh. Mas maganda Ayun, kasi sa salamat sa katawan inyo niya, mga lods. sa loob ng mga Sa mga bituka natin. supporters, sa mga subscribers, Ito, nakasalang sa na mga rin. silent viewer, Tubig. at sa mga OFW Sabaw. natin dyan. Yun. Ingat po kayo palagi sa Indian na natin mga lods. pang araw-araw na trabaho dyan sa ibang bansa. At yun, Yun. isasalang na nga itong ulam. Papakulo muna tayo ng sabaw. May ano na ako ngayon, nagpe-prepare. Si Yung asawa Mrs. ko. na magpe-prepare. Ayun nga pala asawa ko mga lods. Ayun. Oh, buhok lang. Yun. Yun, may agad na naman mga lolo. Yun. Kasalang ng luto natin habang gumugupit. Ito po. May isa na ulit. Hanggang dito na lang mga lods. Maraming salamat sa inyo lahat.